Welcome sa explainer na ito, kung saan sisirin natin literally and figuratively ang mga nakatagong lihim at trahedya ng Manila Galleons. Alam nyo, oras na para kalimutan muna natin yung mga astig na pirate myths na napapanood natin sa mga pelikula. In reality, sobrang harsh at masalimuot ng maritimo kasaysayan natin. Kaya ihanda nyo na ang sarili nyo dahil babalikan natin ang mga kwentong matagal nang natabunan ng alon at buhangin. Isipin nyo to, isang dambuhalang barkong gawa sa kahoy na parang isang floating fortress. At alam nyo ba kung ano ang dala nito? Hindi lang basta mga simpleng kalakal. Nagdadala ito ng nakakalulang 50 tonelada ng purong pilak, 50 tons. Dagdag pa dyan ang mga rare na silk o sutla mula sa China at libu-libong piraso ng mga gintong alahas. Literally, isang buong ekonomiya ang naglalayag sa iisang barko. At yung bigat ng kayamanang ito ay sapat na para baguhin ang takbo ng pamumuhay ng buong mga bansa noon. Kaya naman hindi na nakakagulat na sa loob ng 2.5 siglo, yes, 250 years, ang mga dambuhalang barkong ito ang naging pinakamahalagang target sa buong karagatan. Sila talaga ang undisputed kings of the sea. Pero the crazy part is, dose-dosenang mga galyon na ito ang basta na lang nilamon ng dagat bago pa man sila makarating sa destination nila. Naging mga underwater time capsule sila na tahimik na nakabaon sa ilalim ng dagat. So paano ba talaga ang naging biyahe nila? Pag-usapan natin ang mapanganib na ruta ng kalakalang ito. Kapag naiisip natin ang mga barkong ito, madalas nai-imagine natin yung glamorous at maaksyong pirate movies, di ba? Pero ang totoo, malayong-malayo yan sa Hollywood. It was actually a brutal, high-stakes economic gamble. Dito, ang Maynila ang nagsilbing pinakatulay ng buong mundo. Tayo ang kumonekta sa gabundok na pilak ng New World papunta sa mga kayamanan ng silangan. Bawat paglalayag, literal na pwedeng magpayaman ng isang imperyo o magpabagsak ng tuluyan sa mga negosyante. At hindi biro ang rutang ito ha. Ito na yata ang pinakamahaba at pinakamapanganib na continuous navigation sa buong mundo noong mga panahong iyon. Kasi bukod sa mga pirata, kalikasan ang pinakamalaking kalaban mo. Nandyan ang mga walang awang bagyo, mga rocky reefs o matutulis na bato sa ilalim ng dagat na kayang pumunit ng makakapal na kahoy at syempre ang tahimik na pumapatay, ang sakit na scurvy. Madalas nga, floating graveyard na ang galyon bago pa man ito tamaan ng mismong bagyo. Para mas maintindihan natin kung gaano kalala ito, tingnan natin itong dalawang sikat na galyon na nilamon ng dagat. May dalawang barko na talagang stand out sa kasaysayan ng trahedya natin. Una, ang San Diego na lumubog noong 1600. Tapos, makalipas ang ilang dekada, noong 1638, nawasak naman ang Nuestra Señora de la Concepcion. At gets nyo ba, ang Concepcion, hindi ito nahanap hanggang noong 1987. Halos 350 taon siyang naging sekreto ng karagatan, naghihintay lang sa dilim kasama ng yaman nito. Magkaiba ang naging kapalaran ng dalawang barkong ito. Yung San Diego, in a weirdly ironic twist, lumubog dahil mismong sa sobrang bigat ng sarili nitong mga kanyon. Ginawa kasi siyang warship para labanan sana ang mga Dutch privateers, tapos ayun, bumigay. Epic fail talaga sa taktika. On the flip side, ang Concepcion ay naging isa sa pinakadakilang marine archaeological discoveries of all time. Nung nahanap to noong 1987, naglabas ito ng higit sa 1,300 piraso ng gintong alahas na puno ng diamante at ruby. Can you imagine that kind of wealth? Ngayon, mapupunta tayo sa modernong misteryo, yung paghahanap at yung mga batas sa likod ng mga Elsus na barkong ito. Siguro naiisip nyo na rin to ngayon. Kung alam natin na dyan lang sila lumubog at may idea tayo sa naging ruta nila, bakit hindi pa natin nahahanap lahat ng barkong to? Ang dami pa nilang nawawala. Well, ang sagot dyan ay nakasalalay sa sobrang tindi ng geographical at environmental challenges natin. Ganito kasi yan. Unang-una, nasa typhoon belt ang Pilipinas. So yung mga 400-year-old na barkong ito, walang tigil na binugbog ng mga alon, agos at shifting sands sa ilalim ng dagat. Kaya pag nahanap mo sila, hindi na sila mukhang buong barko. Scattered debris fields na lang sila, na masinsinang nakabaon sa ilalim ng makakapal na koral, bahura at burak. Literally, parang naghahanap ka ng karayom sa ilalim ng buhangin at baton. At kailangan din nating i-debunk ang isang malaking Hollywood trope. Kapag nakahanap ka ba nito, instant bilyonaryo ka na ba overnight? Nope. No way.
Dahil ayon sa batas, anumang archaeological finds ay itinuturing na pag-aari ng estado. So instead na quick payday o instant yaman, ang bagsak nito madalas ay dekada ng mga paghintay at kaso sa korte. At syempre, yung maingat at mabagal na scientific preservation. So, kung hindi pala ginto ang pinakamahalagang makukuha natin dito, ano ba ang tunay na kayamanan? May isang napakagandang sikat na quote na tamang-tama para dito. Sabi nga, ang bawat plato at bawat barya na natagpuan sa burak ng South China Sea ay isang piraso ng ating kasaysayan na muntik nang mawala sa panahon. Yun talaga yun eh. Ang tunay na kayamanan dito ay hindi yung value ng ginto sa market. Ito yung kwentong dala nito. Pinapakita nito yung napakahalagang papel ng Pilipinas sa paghubog ng mismong pundasyon ng modernong mundo. Bawat pirasong nahuhungkay natin ay patunay ng makulay nating nakaraan. Kaya bago tayo magtapos sa explainer na ito, gusto ko kayong irwanan ng isang tanong na pag-iisipan nyo. Kung bibigyan kayo ng pagkakataong sumisid at sumalba ng isang makasaysayang artifact mula sa ilalim ng dagat natin, ano yun at bakit? I-drop nyo lang ang mga sagot at thoughts nyo sa comment sa ibaba. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at patuloy nating tuklasin ang ating kasaysayan. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.